welcome with smile and handshake po sa bawat isa. Hallelujah. Welcome po ang bawat isa dito sa Jesus the Anointed One Church. At syempre, bago mag-start po ang ating praise and worship, tayo muna po ay mananalangin. Ipapanalangin muna po natin ang ating mga kasama. So get your partner po. Find your new partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayan, hallelujah. Praise God. Ang sabi po sa Psalms 150 verse 6, ang sabi po doon, let everything that has breath praise the Lord. So praise the Lord. Hallelujah. So lahat po ng humihinga dito ating pupurihin ang Panginoon. Oh hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the sa hapong ito, ikaw ay ating pinapupurihan at itinataas sa lugar na ito, aming Ama. You are the God na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Messiah, the coming King. Lord, ikaw ang aming omnipotent, the God who knows, all powerful God, our omniscient God, who knows everything. Pinapupurihan ka namin aming Ama. Salamat sa ipagputihan sa araw na to. Muli, Panginoon, itinutulog namin, Panginoon, ang aming mga panalangin ngayong hapon ito. Nakikita mo, O Lord, ang puso ng bawat anak mong narito. Naririnig mo, Lord, ang bawat deklarasyon ng kanilang bibig. Even, Lord God, yung mga silent prayer nila, Panginoon, ng kanilang puso, ito, Panginoon, ay hayag at alam na alam ko, Panginoon. Salamat, Lord God, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ito. Ang sabi mo, Panginoon, sa 2 Chronicles 7:15, ang sabi mo, Panginoon, your eyes will be open and your ears will be attentive to every prayer offered in this place. Kaya naman, Panginoon, kami nananampalataya na ang bawat panalangin, Panginoon, na naririnig mo ngayong oras na ito, Panginoon, ito'y naririnig mo ng malinaw, nakakarating, Panginoon, dyan sa trono mo. At Lord, ikaw ang nagsabi, whatever you heard, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, you will be attentive. Salamat, Lord, sapagkat ang aming mga panalangin ito ay pinatulan mo na. Salamat, Lord, sa katagumpayan. At Lord, aming kiniklaim, Panginoon, ang katagumpayan ng service na ito, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay uuwi. Dala-dala, Panginoon, ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Salamat, aming Ama, sa victory ngayong hapong ito. Ikaw ang maparangalan, pangalan mo lamang ang maitaas at maging bida sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo, Panginoon, ang
ang mataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba. Tanging pangalan mo lamang ang may deserve nito. Ito po ang aming dalangin, sealed by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah! Can I hear hallelujah po sa nananabik sa presensya ng Panginoon? Hallelujah! Let's clap our hands to our God. Patuloy po natin siyang awitan. Patuloy nating dakilain ang ating Panginoon. Amen! Wala
niya ang ating buhay. So today, we will continue to shout hallelujah sa Panginoon. Amen po ba?
katulad ni walang makakahigit sa iyo, Panginoon. So today, patuloy po nating luwalhatiin at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all promises. You never leave me, nor forsake. Set me always by your hand. Lord, I put my trust in you.
higit na muli naming maranasan ang iyong kadakilaan, ang iyong presensya. Salamat sa oras po na kami dinala mo dito, ang bata, matanda, lalaki at babae, na muling nagbigay ng oras sa iyo sa araw na ito. Aming Ama sa langit, salamat po dahil kami nakapagpuri na sa iyo sa aming awit ng kapulit pagsamba. At muli, O Diyos, bago kami tuloy ang makinig ng iyong salita sa araw na ito, pakalinisin po ang bawat isa sa amin. Kami po ay linisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo upang ang presensya mo ay tunay na malayang makadaloy sa lugar na ito. Salamat po aming Ama sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Malayang malaya kami makakatulog sa iyong trono ng kaluwalhatian at biyaya. At aming Diyos na napakabuti, sa salitang ibababa ngayong araw na ito, patuloy mo po akong itago sa likod ng iyong krus. Tanging ang salita mo lamang, ang iyong nais na masabi, ang masambit sa aming kalagitnaan. At ang bawat salita ay magbibigay ng kapangyarihan, ng kalayaan, ng kaligtasan, ng kagalingan, and tremendous and abundant blessing, my Lord. Salamat po, O Diyos, ang bawat isa ay handang makinig, may kabukasan ng puso't isipan upang ang iyong salita ay tunay na hindi lamang narinig, kundi ito'y magbibigay ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. And thank you so much, my Lord. Patuloy mo po nga bibiyayaan ang bawat isa sa amin ng isang maayos na pakiramdam sa araw na ito, isang malamig na temperatura, O Diyos, upang ang bawat isa maging masiyahan, O Lord God, habang nakikinig ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri. In Jesus' name, Amen. Babatiin mo ang iyong katabi. Salamat. Nandito ka. Ngitian mo ng isang napakasarap na ngiti. Isang sweet smile. Sabihin mo, ang Lord ay tuwang-tuwa dahil nandito ka. At magkasama tayo ngayong oras na ito. Mabiyayang araw sa bawat isa at ating munang i-declare ang ating verse na Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Sige po, declare natin ang ating J1 culture. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. So, memorize na ba ito? Hindi lang ito natin dapat i-memorize ng by word, kundi ito'y dapat memorize na natin by heart at tunay nating nilalakaran na tayo ay tunay ngang blessing. So, muli, sa araw na ito, salamat po. At nandito tayo upang ang Lord ay ating makasamit. So, sabi po, everything in the whole universe is created with just mere spoken of word. Di po ba lahat ng likha ng Lord, sinabi lang niyang, let there be light, let there be waters, let there be separation of firmament. So, lahat po ay sinalita niya. Pero, God decided to form the man from dust. At slowly, each part of the body, ito'y kanyang hinubog. So, unti-unti po, bawat ano pala yan, mata, talagang kanyang binigyan ng atensyon ang bawat parte ng ating katawan. And, nung nabuo na niya ang katawan ng tao, sabi niya, this is done. But, he see it of no life. So, walang buhay.
O ang ginawa niya, hiningahan niya ito. At ito ay nagkaroon ng buhay. So, why did the King of Universe get his hands dirty in creating the man? Particularly Adam. Sumagi ba sa isip mo bakit nung nilikha ng tao, ng Diyos ang tao, kinailangan niyang dumihan ang kanyang kamay? Samantalang pwede naman niya sabihin lamang, let there be man. At simple, meron na mayroong buhay, may korte, may kakumpletuhan ng isang human being. Pero bakit? Dahil ang man is special. So, sabihin mo sa katabi mo, special ka pala. At dahil special ka, ang Lord ay may promise sa'yo at tatanggapin mo sa araw nito. Pangalawa, man is wonderfully and fearfully made. So, kamangha-mangha, kamangha-mangha kung paano create ng Lord ang ating katawan. Kung iisipin natin, kung ang kamay kaya natin ay nasa balakang natin, paano kaya yung ating pagsulat, paano yung ating pagkain. So, everything na nilikha ng Lord, ang buong katawan ng tao, andun yung kanyang napakatinding design at pag-iisip. Pangatlong bagay, man is God's masterpiece. Meron siyang anghel, nilikha niya ang buong daigdig, pero man is God's masterpiece. Pero kahit pa sabihin mo ikaapat na bagay, man is just not created to follow. Bakit napaka-special ng tao si Diyos? Kasi binigyan din niya ito ng pagkakataon na mag-decide para sa sarili niya. At dahil dito, dun sa free will na yon, alam natin ang istorya ng fall of man. When sin entered into the whole creation, men are doomed to hell. So this is a reality. Masakit itong reality na ang tao ay papunta sa impyerno. Adam lost the original robe of righteousness. So tayo ay may damit ng katwiran. May roba tayo ng katwiran ng unang nilikha ng Diyos ang tao. Pero the man that is so special to the King of Universe loses the garments of innocence. So yung ka-inosentihan, kasi hubad sila noon. At sa kahubaran nila, wala silang iniintindi. Kaya lang, nagkaroon nga sila ng hindi pagsunod sa Diyos. At dahil doon, yung ating original of robe of righteousness ay nawala. But God is so gracious. Naniniwala ka ba that God is so gracious? Sige, sabihin mo, God is so gracious to me. At napakabuti ng Diyos. He sent Jesus, His only begotten Son, and who gave His life for us para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Favorite natin ang John 3:16. Sino po ang hindi pa nakakamemorya ng John 3:16? Ito po yung napakatinding pangako ng Lord sa atin. Kapag hindi mo pa ito memorize by heart, nawawalan ka ng isang pangako at pagpapala na galing sa Diyos. Kasi sabi dito, you will have eternal life. We are looking forward for the blessed hope. Yung rapture. Sino po ang naniniwala sa rapture? I believe everyone ay naniniwala sa rapture at higit kang mananampalataya na ikaw ay makakasama sa langit. Sige nga, taas ang kamay ng naniniwalang kasama siya sa langit. Amen! So sa lahat na nagtaas, makakasama ka sa langit. Isaiah 61 verse 10. Sabi dito, I will sing and greatly rejoice in Yahweh. My whole being vibrates with sounds of joy in my God. For He has dressed me with salvation and wrapped me in the robe of His righteousness. I appear like a bridegroom on his wedding day, decked out with a beautiful sash, or like radiant, adorned with sparkling jewels. So, napakabuti po ng Lord. Kasi dito sinasabi, He dressed me. O sabihin mo nga, He dressed me.
with salvation, and wrap me with robe of His righteousness. Napakahalaga po pala na tayo ay dinamitan niya ng kaligtasan at tayo ay patuloy niyang binabalutan ng kanyang roba ng katwiran. So, ito pong Isaiah 61 verse 10, nagsasabi po na tayo ay isang bridegroom. Sino po ang alam na siya ay bridegroom? Bride ni Jesus Christ. Sige po, taas nga po ang kamay. Alam niyo po ba na tayo, ang bawat mananampalataya ay isa ng bride. At ang isang bride, sabi nga, sa lupa, pag ikakasal na, lahat nakahanda. Every detail, mula sa isusuot, sa aabay, sa bisita, sa kakainin, everything is prepared. May adornment. At ang mahalaga doon, anong klase na adornment ka meron. The ultimate goal ng bawat isa sa atin, kung si Jesus Christ, ang goal niya sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Our ultimate goal is to have the glorious robe of righteousness. So ito po ang title ng aking ituturo ngayong araw na ito. So sino po ang may goal na magkaroon ng glorious robe of righteousness? Hindi lang ito basta roba ng katwiran, kundi a glorious one. Ibig sabihin, maningning. So kung yung ikakasal ang gusto niya ay siya white na white, malinis bilang tanda ng kanyang purity, ganun din po ang bawat isa sa atin na tayo ay dapat maningning ang ating suot na roba ng katwiran. Lagi pong sinasabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. So naniniwala po ba kayo doon? Sino lamang ang mananatiling tapat hanggang wakas? Ito po ay nakasulat sa Matthew 24:13. At ito'y pangako ng Lord na dapat nating panghawakan. Kaya lang, ano ang sitwasyon ng tao? Una, man becomes spiritually naked and shameless. Na magkasala si Adan, man loses the garments of God's righteousness. Isaiah 64 verse 6, and without the robe of God's righteousness, man continuously live with unresolved sin. Walang katapusan ang kasalanan ng tao. Live with shameless guilt. At walk with unworthiness before a holy God. At sabi nga, hindi lang natin basta alam na ito'y kasalanan, kundi tayo ay no control and no discipline. We are not committed and we are not consistent. Sabihin niyo na sa akin, parang ang bigat naman ng sinasabi mo yun. Ang totoo, ito yung sitwasyon natin nang hindi natin pa nakikilala si Jesus. At saan ba nag-ugat ang mga ito? Simple lang. Dahil nawala ang robe of righteousness. Ito po ay simpleng illustration. Children are raised up in the family. Tama po ba yun? So, ang bata, ang mga kabataan natin ay pinalaki. And we have different kinds of upbringing. And the normal situation in the family, mag-asawa, magkaaway. Tama po ba? Lagi kayong panggigil. Magkapatid, hindi magkasundo. Laging merong parang competition o laging agawan. Magulang at anak, nagkakaroon ng tampuhan. Magbiyanan, manugang, mortal enemy number 1. Pero sa palagay ko, sa JA1 family, wala na yan. Ito ay pinag-uusapan natin dahil ito ang sitwasyon ng mundo sa paligid natin. Meron pang extended family, di po ba? Yung kasama mo, hindi lang yung original na family mo na father, mother, and children. So, meron pa dyan na, sabi nga, halo-halo. May bayaw, may hipag, may bilas. That different sets of family groups in a family living together.
kagulo, labo-labo. Bakit? Kasi galing sa kung saan-saang family ng upbringing ay magkakaiba. So, may mga hindi pagkakaunawaan. Sa mga bata, nawawala ang paggalang sa nakakatanda. In this time, sabi nga yung generation natin ngayon, hindi na uso ang kumain ng upo. Nakakalimutan na yung sumagot na may po at opo. Merong pang paasit at merong pang pagdabog ng paa. At sasabihin sa'yo, wait lang. So, ito yung nagiging setup na ngayong panahon nito. Meron pang nanlilisik ang mata. Sino sa inyo nakakakita na pag sinasabihan nyo, yung mata, nanlilisik? Meron pa mga pagkakataon na pag nag-away, lumilipad ang gamit. Meron pa bang ganon? Siyempre, yun ay sa outside world. Mauubos ang pinggan at kahit anong kagamitan. Tama ba? Pag may hidwaan sa kahit anong aspeto ng buhay, material, pinansyal, saan ba nag-uugat ito? Dahil nga wala ang robe of righteousness ni Jesus. So, pangalawang bagay, spiritual vulnerability. Tayo po ay naka-open, mahina tayo. Ito ay strip of God's protective covering. Kaya ang Christians ay naka-expose. Na-expose po tayo nung wala ang robe of righteousness. Merong spiritual attacks. Kahit ikaw ay Kristiyano na, andun pa rin yung pumapatol ka. Nakakaalagwa. Sabi nga ay nakakahulagpos. Deception. Hindi tayo nakakawala dito. Kasi minsan, meron tayong gusto na sasabihin nga natin ay pwede naman nating pagandahin. Sabihin niya natin na tulad nito, halimbawa ay ikaw ay nasa isang party. Siyempre, sabi nga ay hindi naman tayo dapat makisama, pero tayo ay makikisama. Kaya na may mga pagkakataon na ikaw ay nakaka-compromise. Sabihin sa'yo, kumanta ka naman. Dati ikaw ay kilalang-kilalang manganganta at alam nila na ikaw ay hindi lang basta kumakanta. Kaya lang, ang nangyayari, pag ikaw ay medyo nadaya ng kaaway, sige, kanta na rin. Hawak ko ang beat. So, kailangang hawakan natin ay ating faith. And even the discouragement of the enemy. Ito yung nangyayari sa ating buhay. Pag may mga sitwasyon tayo na sabi nga ay natalo, hindi mo nakuha ang iyong reward, hindi mo naabot ang iyong goal, so ikaw ay nagkakaroon ng self-pity. Ito yung nangyayari sa tahanan. Simple lang ito sa tahanan. Pag halimbawa nagkaroon ng isang bagay na ikaw ay hindi napagbigyan, ang pakiramdam mo, naawa ka sa sarili mo. So, nagkakaroon ka na ng discouragement. So, dito nag-uumpisa yung mga maliliit na bagay, nagkakaroon ng broken relationship. Pero may babala ang Kawikaan 29 verse 1. Sabi nga, kahit tayo Kristiyano, kailangan matuto tayo na laging sumunod at matutunan kung ano ang gusto ng Lord sa atin. Sabi sa Kawikaan 29, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ngunit ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Meron kasing danger of stubbornness. So mahina tayo. Nung nawala yung robe of righteousness, tayo ay naging spiritually vulnerable. Mahina tayo dyan. At yung danger ng stubbornness ay pwedeng mangyari. So, sino ba itong ayaw magbago? At sino itong ayaw makinig sa payo? Na ang sabi nga ng Proverbs 29:1, ang consequence ay hindi maliligtas at mapapahamak. Actually, dalawa ito. Yung una, yung unbeliever. Kasama na dito yung mga backslider. At kasama na dito, yun talagang hindi sumusunod sa kalooban ng Lord
So 100% hindi yan maliligtas. Unless tanggapin nila si Jesus. Pangalawa, believers or Christians. So sabihin nyo, wow, hindi ba maliligtas ang believers o Christian? Actually, meron tayong, sabi nga, meron tayong roba ng katwiran na binibigay si Jesus Christ. Pero, may pagkakataon na tayo ay masyadong nagiging stubborn. Alam nating mali, pero pinagpapatuloy pa natin. Merong nagpapaalala sa atin, pero tayo ay patuloy na nagbibingi-bingi. Patuloy na ini-ignore natin yung mga sinasabi. Kung sa ating tahanan, ang ating mga anak ay ating pinagsasabihan, tapos hindi nakikinig sa atin, hanggang sa andun sa punto na sila ay lumalayo. At sa paglayo nila, napupunta sila sa isang hindi magandang sitwasyon. So, syempre, iiyak mo yan sa Lord. Andun yung stubbornness. Kaya, kailangan lagi tayong handang manalangin. Kasi, naka-open tayo, mahina tayo sa ganyang bagay. Sa ministry, ito ay normal. Sa mga ministry, meron tayong mga tinuturuan, meron tayong mga life group, meron tayong mga nagiging kasama. At maaaring tinuturo natin yung humility, we share the Word of God, pero minsan nakakalimot. Tayo mismo ang hindi nakikitaan ng humility. Nangyayari ito dun sa pagkakataong nagkaroon ng tampo. May nangyari ba dito na halimbawa, hindi ka napansin, ikaw ay dumating, tapos hindi ka naman napansin, ay di nagtampo ka na. Tapos, sa mga susunod na araw, ikaw ay hindi na bumabati, lumalayo ka na, hanggang sa susunod, hindi ka na a-attend. Hanggang sa susunod, meron ka nang ikinukwento na, ay kasi doon naman, ay ganito. So, I believe, wala na dito yon sa JA1 family. Wala nang nagtatampo dahil ikaw ay spiritually matured na. Ang pangatlong bagay, pride. So, tatandaan natin ito yung tatlong bagay na bakit hindi maliligtas. Pride. This is about being arrogant. Self-centered attitude that sets oneself above others and above God. So, napakatindi ng pride. Hindi lang sa tao natin to pagkakamali o pagkakasala, even to the God who created us. It is considered the root of all other sins because it refuses to submit to the authority or truth. Kumbaga, ayaw mong sumunod at ayaw mong magpaturo. So, I believe, wala sa JA1 ang mataas ang pride. Laging mapagpakumbaba. At ang pride, ginagamit na lamang sa pagpiprito. Amen. Mga Kawikaan 16:18, ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Kaya, ito'y paalala lang upang tayo ay huwag mapabaon dun sa spiritual vulnerability, yung kahinaan natin, na tayo ay magkakaroon ng deception, magkakaroon tayo ng mga tampo. So, meron pang isa, ang Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. So, kung may pride, it will bring you shame. Kaya, laging magpakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. So, pride creates a dangerous barrier between an individual and God. Kaya, wala nang may pride sa taga-JA1, di ba? Lalo na sa JA1 Dumantay. Ang bawat isa sa atin ready na mag-submit that we say we need a Savior. Sa bawat pagkakataon na tayo nagkakamali, ang alalahanin lang natin, we have Jesus, our Savior, who died on the cross for us, na ready tayong patawarin sa anuman ang ating pagkakamali, pagkukulang,
At kung paano tayo pinatawad, ganun din tayo magbigay ng kapatawaran. So, ang pangatlong bagay is unrepented rebellion. Ito yung, ikaw ay hindi na sumunod, ay tapos ayaw mo pang magpaturo o ayaw mo sabi nga'y sumuko. Ang tawag ko dito, para kang laging may attorney. Laging bibigyan ng katwiran ang bagay na gusto kahit mali. Laging hahanapan, sabi nga ay kung sa ating batas, laging may section, may article na susunod dun sa ano. At alam naman natin, lahat ay pwedeng baliin. Kahit sinasabing no one is above the law, pwede kasing baguhin ang batas ng tao. Pero ang batas ng Diyos ay hindi kailanman pwedeng baguhin. So ano ang pangatlong sitwasyon ng tao? Diba? Ang unang sitwasyon ay man become spiritually naked and shameless. Pangalawa, nagkaroon ng spiritual vulnerability. At ang pangatlo, ito po yung rejection from the kingdom. Sabi sa Matthew 22, now when the king came in and saw the guests, he spotted a man who wasn't wearing wedding clothes. He said to him, friend, how did you get in here without wedding clothes? But he was speechless. So, napakahalaga po na ito'y tinuturo sa atin that we dress with the occasion. So kung ang gusto natin, makarating tayo sa kalangitan, tama dapat ang kasuotan natin. Sino ba ang gusto makarating sa kalangitan? Amen. Siyempre lahat tayo, yun ang gusto natin. Yun nga ang ating ultimate goal, na tayo makapunta sa langit. Pero suot-suot natin ang glorious robe of righteousness. At yun din ang plano ng Lord, kaya nga nagbinigay si Jesus Christ para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tatandaan natin at lagi natin iisipin, si Jesus Christ, may choice siya. Dahil sinabi niya, while He prayed at the Garden of Gethsemane, Lord, kung pwede lang, Father God, kung pwede lang, wag kung daanan ang saro ng paghihirap, but let your will be done. Kaya salamat sa Lord. Dahil pinili ni Jesus na mabayubay siya sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung ang plano niya ay makapunta tayo sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, tayo rin, maging desire natin na tayo ay makasama sa kalangitan na inihanda niya. Righteousness is a process. Tama po ba? Righteousness is a process. Pero hindi dapat maging dahilan ang sinasabing process na ito upang bigyang katwiran ang pagkakamali to fall into the trap of sin. So, ang kasalanan kasi ay constantly, palagian. Any moment in time, pwede tayong magkasala. And repetitively, paulit-ulit. Pero salamat sa Lord, dahil kahit paulit-ulit ang ating pagkakasala, He is always there for us. Ang sabi po sa Proverbs 1:7, wisdom begins with the fear of the Lord, but fools despise wisdom and instruction. So mahalaga na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos upang mas matutunan natin, marami tayong maging malaman para mas makilala natin ang Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa ating kaligtasan. Sabi sa Job 29:14, I put on the righteousness as my clothing, just my robe and my turban. So napakahalaga po na ang lagi nating suot ay ang roba ng kaluwalhatian ng Lord, at yung ating turban ay laging meron niyang inspiration. So ano pa ang benefits ng robe of righteousness? This robe is not about a person's good deeds or behavior.
Hindi ito galing sa sarili nating gawa at hindi rin ito galing sa kung ano ang ating ginawang mabuti or ating pagkilos. Pero ito ay already imputed. Ano ba ibig sabihin ng imputed? Kasama na. Parang nakabundle na siya. This is unconditional gift from God. So, ang righteousness is unconditional gift from God. Tied to the righteousness of Jesus Christ being put upon the believer. Yung righteousness ni Jesus Christ ang nakalagay na sa puso, sa espiritu ng bawat isang mananampalataya. Pag sinabing believer or Christian, kakambal na or kakabit na ang salitang righteousness. Sabihin mo nga sa sarili mo, I have the righteousness of Jesus Christ. Amen! At dahil mayroon kang righteousness of Jesus Christ, mayroon kang spiritual covering. Sige. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka bang spiritual covering? Anong sagot sa'yo? Meron. So, salamat dahil pag meron kang spiritual covering, you stand blameless. Di mo? Blameless in God's presence, transforming the view of your spiritual identity. Diba? Ang nakikita sa atin ay yung, sabi nga ay, the blood of Jesus na tayo ay pinawalang sala. At ito daw ay pumapalit, replacing the pressure of trying to become worthy on our own. So, tinatanggal din ito o pinapalitan nito yung ating pagpipilit na maging worthy sa ating sarili. So, pangapat, sa Zechariah 3, verses 3 to 4, Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments, and the angel said, Behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestment. So itong mga verses na ito po ay aking inuulit sinasabi sa oras na ito upang makita natin how gracious is our God. Na ang gusto niya talaga ay tayo ay makaranas na suot natin yung maningning na glorious robe of righteousness. So, itong verse na ito, nag-illustrate ito ng God is stripping away human sin, physically replacing it with clean, priestly robes. So, yung Zechariah 3 verses 3 to 4, pinapalitan, tinatanggal yung ating human sin. At pinapalitan tayo ng isang malinis at isang makapari na kasuotan. Di ba tayo lahat ay priestly? Yan. Ang Galatians 3:27, For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So lahat ng nabaptize na ay mayroon na isinuot na si Jesus Christ. The New Testament reveals that Jesus Himself is the ultimate robe. Suot mo na ba ang ultimate robe? Amen. Completely wrapping the believer in his perfect identity. So, kung suot mo na ang robe ni Jesus Christ, ikaw ay mayroong perfect identity in Christ. Sabihin mo nga, Lord, salamat. I have your perfect identity. Amen. So, Romans 13:14, But put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to gratify its desire. Believers are instructed to actively wear the character and authority of Jesus daily. Ano sabi dito? Character of Jesus should be wear daily. Hindi sinabing kung Sunday lang. Hindi sinabing kung may service lang. Hindi sinabing kung mayroon lang life group. Kailangan actively, hindi passive, hindi naiwan sa cabinet. Suot-suot ang character
and authority of Jesus daily. So Ephesians 4:24, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So napakahalaga na lagi nating iisipin na tayo ay isang new creation after the likeness of God. This signify total transformation. So, ibig sabihin, hindi partial. Nang tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggap mo ang Holy Spirit na buong buo. Kaya dapat ang iyong transformation ay total. Discarding the old life. Kumbaga, parang pinaltan mo talaga ang iyong damit. Kung ikaw ay naliligo, hindi mo isinusuot ang iyo ng dating suot. Laging naka-ready ang isang bagong malinis na damit. So, nung sinuutan tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, pinalitan ng isang tunay na malinis at tunay na pagbabago ang ating buhay. Ang tanong ngayon, ano ba ang goal mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ang iyong goal? Upang ito'y maging deklarasyon. Ang goal ni Jesus Christ, why He sent us to all the nation of the earth to preach His word, ay para marami ang makarinig ng kanyang kaligtasan, ng kanyang matinding pag-ibig. Goal niya na talagang tayo ay mapunta sa kalangitan. Kaya lang, may mga pagkakataon na tayo mismo ang humihiwalay. So ako po ay, malapit na po ako magtapos. Malapit na po ako sa application. Ating pong basahin muli ang Isaiah 61 verse 10. I will sing and greatly rejoice in Yahweh. My whole being vibrates with shouts of joy in my God. For He has dressed me with salvation, wrapped me in the robe of His righteousness. I appear like a bridegroom on his wedding day, decked out with a beautiful sash, or like a radiant bride adorned with sparkling jewels. Ano po ang iyong goal? Ikaw ba ay nagde-desire na ikaw yung radiant bride adorned with sparkling jewels? Pag ito na ang nais mo, ang Lord ay tuwang-tuwa sa iyo. Bakit? Kahit tayo ay nasa mundong ito na marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang, ibig sabihin, ready ka na magpabago sa Kanya. Ready ka na isuko ang lahat-lahat sa iyo. Hindi ang sarili natin. Hindi ang sarili ng kagustuhan. Kung natatandaan niyo po, yung ika-4, man is given the free will. Pwedeng hindi tayo bigyan ng Diyos ng free will. Tayo special sa Kanya. Tayo ay Kanyang masterpiece. Tayo ay create niya na wonderfully, fearfully. At para hindi mawala tayo sa Kanya, pwede niya tayong hindi bigyan ng free will. Para ang buhay natin ay maging smooth. Siyempre, minsan nakakapagtanong kayo sa inyong sarili, bakit ba ang hirap? May sakit, may karamdaman, may problema, merong pangangailangan. Ito hindi nawawala sa pang-araw-araw nating buhay. Because nangyari na nadaya ang ating unang magulang. Dahil sa free will, nawala yung ating pagkakataon na ang tanging nating gagawin is to worship God. Sino ang nakakaalam bakit siya nilikha ng Diyos? The primary reason why God created us is to worship Him. Alam niyo minsan, pag ako'y kumakanta, lalo na dun sa oras na sabi nga,
Oras na ng pagluluto, oras na ng lalo na pag nandito ang aking asawa, kanta ka. Aabot yun ng matagal na oras. The same time na tinetesting ang ating sound system, pero masarap kumanta. Kaya lang yung puntong para nang kumain. Pero, anta kakain, di pa ako nakapagluto. Ang nasabi ko sa kanya, ang sarap kung ang gagawin na lang natin ay kumanta, umawit, magpuri sa ating Lord. Kaya lang we are here. At kung paano natin gugustuhin na tayo maging radiant bride, adorned with sparkling jewels. Maraming struggles. But don't call it struggles. Take it as challenge. Kung paano natin aayusin ang priority ng ating buhay. Ang gusto ng Lord, makasama tayo sa langit. Marami tayong pangangailangan. Kadalasan na nagiging reason natin, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong maghanap buhay. Kailangan kong alagaan ito, kailangan kong bantayan. At kahit may sakit, nasiset aside. Saka na lang yan, magtatrabaho muna ako. Saka na lang yan, wala akong ibabayad. Tandaan po natin, it is a reminder. Colossians 3:23, whatever we do it for the Lord. We do it unto our God. Ano man natin gagawin, kailangan ang iisipin natin, magbibigay ng glory. Kahit ito'y kakainin natin, kahit ito'y desisyon natin, kahit ito'y pagtatrabaho natin. Dahil ang Lord is a God of order. Kung nanaisin mo na siya ang maging priority ng buhay mo, I'm sure, ibibigay ng Lord yung oras na hinihingi mo. Ito'y nasa puso mo at nasa isip mo, hindi mo man yan sabihin sa iba. Pero ang Lord, nababasa niya kung ano ang laman ng puso't isip mo. As we desire na tayo ay maging radiant bride, ibig sabihin, tayo ay mayroong glorious robe of righteousness. Alam mo ba, ang sarap sa langit. Sabi dito, nasa application na po ako, dress me with salvation. Serious to ha? Serious. Dress me with salvation. Let us be serious wearing the helmet of salvation. Kailangang laging tayo ay suot-suot natin ang helmet ng kaligtasan. Pangalawa, wrap me in the robe of righteousness para makuha natin na tayo ay truly a bride that is adorned with sparkling jewel. Kailangan suot natin the breastplate of righteousness. Ito ay laging buhay sa bawat isa sa atin. Hindi tayo magko-compromise. Hindi natin iisipin na mas kailangan ko ito to be successful, kundi ang kailangan natin si Jesus. Para ang ating buhay ay tunay na maging success in hitting to get our ultimate goal, the glorious robe of righteousness. Masarap sa langit. Ang conclusion ko po, Revelation 19:8. Ako po ay tuwang-tuwa magkwento about eschatology. It has been my, sabi nga magmula nun ito lagi kong binabasa. At lalo na po nung ako'y nag-AOBC, na wala naman akong gaanong kaalaman pa na ako'y nag-AOBC. Talaga lamang ako ay sumunod sa aking, noong time na yun, hawak po ako ng Red Medi Plata. Sige, mag-AOBC ka. Hindi naman talaga ako ganun pa karunong, di ko naintindihan. Pero naging desire ko po nun ay, Lord, gusto ko nga lumalim ang aking pagkakilala sa iyo upang mas lumalim ang aking paglapit sa iyo at mas mahalin kita. Bagamat napakahirap po, I almost quit. Yung bakasyon namin ng December, ayaw ko na pong pumasok ng January. Kasi medyo talagang mahirap. At aaminin ko, hindi ako ganun kalalim. Bago pa lang akong
bago ako nag-aaral muli, marami na akong verses na alam, and kumbaga, I practice, pero hindi ganon kalalim. Sabi ko, Lord, challenge talaga. Kasi magkamali ka lang ng verse, magkamali lang ng word doon, lalo na yung matching type, o kaya yung right, true or false, posibleng mali ka na. Kaya po ako nagpapasalamat sa Lord na ang goal natin ay makasama tayo sa langit. So Revelation 19:8, it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteous deed of the saints. The ultimate destiny of the church is pictured as a bride dressed in flawless white, symbolizing complete purification and victory. So, ang Revelation 19:8 po ay our ultimate destiny is maging bride of Christ tayo, flawless in white. We are purified and we are victorious because we have Christ who died for us at ang gusto niya matupad ang kanyang plano to be with Him in eternity. Sa Kanya lang may forever. Maraming tao naghahanap ng forever. Sa Kanya lamang may forever. Forever in love tayo sa Lord. Lagi magdababad sa presensya ng Diyos. At ating pakatandaan, sumasablay man tayo. Pero ating tandaan, the Lord is more pleased when we do what is right. Hindi niya gusto yung offering natin, our sacrifices. Lagi siyang naghihintay sa bawat isa sa atin. Can I invite the worship team? Tayo po ay laging may pagkakataon every day of our life na tayo ay maging malapit sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At patuloy lang tayong magtiwala. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, andun yung matinding pagkilos niya sa ating buhay. Sige po, tayo ay tumayo. Awitin po natin ito ng buong puso. Hallelujah, Jesus. Ngayong gabi ito, awitin natin na tayo nagtitiwala sa Diyos. Na maabot natin our ultimate goal. Love will live to worship I need to know you.
the robe of righteousness na binigay mo sa amin. Pagkamat hindi kami karapat-dapat, but Lord God, salamat po dahil patuloy mo ipinararanas sa bawat isa sa amin that we are so special, that we are your masterpiece, that we are wonderfully and fearfully made by you. Lord, ngayong araw na ito, sa bawat isang nandirito, sa bawat isang nakarinig, na ang nais, ang maging ultimate goal, ay magkaroon ng glorious robe of righteousness upang sa pagdating mo, ang bawat isa ay ready. Lord God, ang hinihingi namin, we learn to surrender. We learn to be humble.
and we learn to give our life to you, our God. Wala isa mang karapat-dapat. Pero salamat po dahil sa matinding pagmamahal mo. Binigay mo si Jesus upang ang bawat isa sa amin maranasan ng buhay na walang hanggan. Lord, muli sa araw na ito, we want to welcome the fullness of the Holy Spirit in our life. Yung pangako mo na kung tanggapin si Jesus Christ, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, O Diyos, sa bawat isa sa amin, ngayong oras na ito, kami lumalapit sa iyo. Sambitin ang iyong labi, O aking Diyos, na napakabuti. Wala kang katulad. Ang iyong pagmamahal extend beyond the heavens. You want us, you want me to experience a life that is eternal with you. Ngayong oras na ito, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking naging pagmamalabis, sa lahat ng aking naisip, nasabi, nagawa, na hindi naging kaaya-aya sa iyong harapan. Hindi nakapagbigay ng glory sa iyong pangalan. Ngayong oras na ito, I submit myself to you. Tinatanggap kita, Jesus, wholeheartedly. Pinubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, ang aking buong espiritu. Pumasok ka at tunay na pagharian ang buhay kong ito upang ako ay makasunod sa nais mo. Lord, I want to be a bride adorned with a precious, sparkling jewel na haharap sa iyo sa iyong muling pagbabalik. Ready. Laging tapat. 24/7. Nakahanda. Walang pagkakataon na malilingat. I offer my life to you. Salamat po. Dahil muli tinanggap kita, Jesus. And Holy Spirit, guide me. Help me. Teach me. Upang ako ay tunay na mabuhay ayon sa iyong righteousness. Hindi lang kami basta pumili ng tama, kundi ngayong oras na ito, I will live for you. I will trust in you all of my days, all of my ways. Help me live to honor you all days of my life. Salamat, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Amen. Ako na lang po mananalangin. O aking Ama sa langit, salamat po sa bawat isa na nakarinig ng iyong salita sa araw na ito. Father God, hindi lang namin basta sasambitin na kami may buhay na walang hanggan, kundi, O Diyos, tunay na kami mabubuhay, lalakad na suot-suot namin a glorious robe of righteousness. Kami ay may kaningningan mo. Kami, Lord God, ang makikita na liwanag at asin ng sanlibutan na ito. Ang ilaw at asin ng lugar na ito. Salamat, Jesus Christ. Mabubuhay kami na ikaw lamang ang aming paglilingkuran sa lahat ng sandali ng aming buhay. Mamahalin ka namin, Lord God, unconditionally, tulad ng pagmamahal mo sa amin. Hindi man ito kayang ibalik, Lord God. Pero Lord, ang bawat isa sa amin, bawat anak mo nakabahagi ngayong araw na ito, mararanasan, Lord God, ang tunay
na unconditional love na nanggagaling sa iyo. Lord, mararanasan yung abundant blessing na galing sa iyo. Kahit na ang daanan, O Diyos, ay isang wilderness, Lord, there will be a highway na ikaw ay ibubukas upang ang kanyang wilderness, Lord God, ay kanyang maiwanan. Maging, Lord God, sa desert na kanyang kinaroroonan, you will open a river, Lord God, that is flowing like a river, that never flowing with a blessing that never runs dry. Aking Ama, salamat po, the abundance of everything, a satisfied life, na ikaw ang binibigyan ng kaluwalhatian ay maranasan ng bawat isa sa gabing ito. Wala, Lord God, aalis sa lugar na ito na hindi natupad, hindi natanggap ang lahat ng pagpapalang inaasahang nanggagaling sa iyo. Ang pagpapalang magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos. Ikaw ay aming minamahal. Salamat po, mararanasan namin ang tunay na righteousness na nais mo na lakaran namin from this day onwards. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. Amen. Palakpakan po natin si Lord na nagbigay ng robe of righteousness. Ilan ba ang kaya niyong palakpak sa buhay na Diyos? Come on! Woo! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Oh, we worship you, Father. Amen. Oras na po para sa pagbibigay. At ang ating pong verse ay makikita nyo sa Kawikaan 3:9 verse 10. Amen. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Hallelujah. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa pinakamainam na ani siya ay iyong handugan. At sa gayon, kamalig mo ay aapaw. Amen. Ano daw? Aapaw. At sisidlan mo ay hindi na, inumin ay hindi na matutuyuan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, ano man na ngayong hapon na to, ano man ang meron ka bang mobile dyan, lahat ng meron tayo ay hindi galing sa atin yan. Galing lahat yan sa Diyos. Lahat yan ay biyaya ni Lord. Di po ba? At ngayon, salary day, katapusan, and I believe na maraming binigay sa inyo si Lord. Di po ba? And I believe na alam niyo po ang tithes and offering, ang ating 10% at ang ating offering. Amen. Ngayon, pag si Lord ang pinangaralan mo at nangako siya na ang kamalig mo ay ano raw? Aapaw! At ang iyong sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Hindi tao po ang nangako nito. Si Lord ang nangako, kaya siguradong marireceive natin ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen. At pinararangalan siya sa bawat salary na meron ka, na bawat negosyo mo, ang 10% mo ay ibibigay mo sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya itaas po natin ang ating mga sobre, a sign of surrender, offering, and honoring our God. Lord, maraming salamat sa salary, sa pera po na to na binibigay mo sa amin. Tunay nga, Lord, na wala kaming kakayahan. Ang lahat ng bagay na ito ay galing sa iyo. We honor you, Father. We honor you, Jesus, na ikaw lamang ang tunay na resources kung bakit po kami nabubuhay. You are our life. You are our Jehovah Jireh,
who supply all our needs, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng magbibigay. Yes, Lord, at magbibigay pa. Yes, Father, and I believe na aapaw ang kanilang mga kamalig, Lord. Ang kanilang rep ay laging puno. Yes, Lord, at sila'y aasa sa'yo dahil ikaw ang mayamang tatay namin sa langit na hindi nagkukulang ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Kaya malayo na po kayong magbigay. Amen. Atin pong ialay ang ating mga handog sa ating Panginoon. Minsan pa natin iunat ang ating mga kamay sa mga ito. Aming masalangit, tanggapin mo po ng hallelujah. Ang aming mga handog na ito maging mabagong samyo sa iyong harapan, O God. Sanctify all these handog namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng Lord, lahat ng pangangailangan namin ikaw pong nagbigay. Sa oras na ito, God, tatanggapin mo, Panginoon, ng buong kaluguran ng lahat ng ito. Lord, na aming mga handog, inaalay namin sa iyo. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng amin. Amen. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating Holy Communion. Atin pong ipanalangin ang ating mga elementong ating gagamitin. Lord Jesus, ang tinapay at ang juice na aming pagsasalu-saluhan. Sanctify all these elements, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, maging kalugod-lugod kaming sa iyong harapan. Bago namin tanggapin ito, hayaan mo kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming pagkukulang, sa aming kalabisan. Panginoon, patawad po. Buhusan mo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Amen. Kumuha po tayo ng isang tinapay at juice at tayo po ay sabay-sabay. Ito ang katuroang tinanggap ko mula sa Panginoon, kaya ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing yun na si Jesus pinagkanalo, kinuha niya ang tinapay, pinagpirapiro sa yun. At nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganun din naman pagkatapos ng hapunan,
Kinuha niya ang kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay inaalaala ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Muli tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong katawan na nabayubay sa krus. Dahil dito lahat ng aming sakit karamdaman ay nagsigaling. Ganun din naman, Panginoon, salamat po sa iyong dugong natigis. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong dugo kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong kainin ng tinapay at atin inumin ng Diyos. Thank you, Jesus. Announcement po, meron po tayong binubuong committee para sa ating upcoming 3rd anniversary. Sino po excited para sa ating 3rd anniversary? Amen! So, yung gusto pong mag-commit para po sa nangangailangan po kami ng mga volunteers. Kung gusto mag-commit, magpagamit kay Lord sa anniversary, welcome po kayo. Approach nyo lamang po yung ating mga pastors and leaders. And yung pong mga gusto magpa-pray after this service po, pwede po kayong lumapit sa ating mga pastors. Ganon din po yung mga wala pang ministry, ini-invite po namin kayo na mag-join. Kung gusto niyo pong magpagamit pa kay Lord, magpalago, mag-join po kayo sa ministry. Welcome po kayo. Pwede niyo pong i-approach inuman po sa aming mga pastors at kayo po i-endorse. Glory to God po. Let's proclaim victory. Hallelujah! Sino po ang binuo ng Lord today? Amen po ba? Can we all stand po at patuloy po nating purihan ang ating Panginoon and malaya rin din po tayong magbigay for our God's glory po.
kahatugunan mo, Panginoon. And today, we will continue to desire to worship you, Panginoon, with all our heart. And we will continue to desire to honor you, Panginoon. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Lord, ngayon pong gabi kami po ay damitan ninyo ng inyong robe of righteousness, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang bawat isang nagpapagamit sa iyo, O God. Lord, ang inyong kaningningan ang makikita sa buhay ng bawat isa. Lord, ngayon pong gabi, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo ang buhay ni Pastora Almira, Panginoon, na nagbaba ng iyong salita. Lord, siya po ay inyong mensahera lamang, Panginoon, at lahat po yun ay sa inyo nagmula. Lord, ang inyo pong salita, Panginoon, Lord, ay talaga po, Lord, ay nagbigay sa amin ng kaningningan. Nakilala namin ang tunay na Panginoon. Ang iyong kaningningan, Panginoon, ang aming pong panghahawakan sa araw-araw. Makita sa amin, Lord, habang kami nagpapagamit sa iyo, O God. Makita ang tunay na kaningningan ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Salamat, O God. Pagpalain po ninyo ang buhay ni Pastor Almira, O God. Lord, lalo po niyo siyang biyayaan ng magandang biyaya, Panginoon, ng buo niyang pamilya. At magamit pa po niyo siya lalo sa iyong ubasan. Lord, salamat po sa gabing ito at ang bawat isa ay akin pong itinideklara po namin na ang bawat isa ay mayroong robe of righteousness, O God. Salamat po, salamat. At uuwi kami, Panginoon, na may katagumpayan, Lord. At ang bawat isa sa amin ay ligtas na makakapag-uwi sa aming pagsamantalang tahanan. At Lord, ang amin pong hiling at ang amin pong aming panalangin, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, makasama namin dito sa iyong bahay panambahan. Salamat, O Lord. Talaga pong ang iyong kabutihan, ang iyong kaningningan, ang amin pong ipakikita at makikita sa bawat isa na sa iyo'y naglilingkod. Salamat, Panginoon, to you all the glory in Jesus' name. Amen. Sa lahat ng tumanggap ng kaningningan, ng roba ng katuwiran ng ating Panginoon, tanggapin ng bawat isa ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kayamanang hindi nauubos ng Diyos Anak, maranasan at dumalo ito sa iyong buhay, walang hanggang pagmamahal, pag-unawa, paggabay ng Banal na Espiritu Santo be with you wherever you go. In Jesus' mighty conquering name, always say Amen. God bless.